Magandang tanghali sa atin mga kapatid. Muli, itindigan natin ang dogma ng simbahan na si Santa Maria ay ina ng Diyos, open and close parenthesis, na si Kristo. Baka mamaya kung saan na naman pumunta ito Baka mamaya pumunta sa Santisima Trinidad, pumunta sa Espiritu Santo, pumunta sa kung ano-ano, pumunta sa mga Diyos-Diyosan. Stick lang tayo sa tema para sa kaayusan. Gaya ng sabi ni Apostol Pablo sa 14:40 ng unang Korinto, na ganito ang ating mababasa. Datapwat gawin ninyo may karapatan at may kaayusan. At isa dun sa kaayusan, ayon mismo sa hula at ayon mismo sa Biblia, si Kristo ay nagkatawang tao. Himay-himayin natin ito parang isda. Malamang may hindi kumakain ng isda, hindi ko na nabababitin kung anong sekta ito. Malamang yung dating kinaaniban na itong katunggali natin. Na ayon mismo sa hula, sa 4:4 ng Galacia, sapagkat darating ang araw at oras na isusugo ng Diyos ang kanyang anak. Sino yung anak niyang isusugo niya? Na ipanganganak ni Santa Maria Birhen, ayon mismo sa konteksto ng 4:4 ng Galacia. Napakalinaw, sa 5:20 ng unang 1, yun ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tama? Tama. Siya lang naman nagpapamaling doon Ngayon, kung pabubulaanan niya yun, umalip na lang siya sa iglesia ni Manalo. Na yung Diyos na nagkatawang tao, na si Yesu Cristo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Kaya, konsiderado, ayon sa Biblia, na patutunayan ko, si Santa Maria ay ina ng Diyos, at yun si Cristo ayon sa Biblia. Ngayon, sa paano paraan, si Santa Maria naging ina ng Diyos. Ngayon ang Diyos ay wala namang pinagmulan. Sige kasi Stan Philip, bumabasa sa 92 ng awit, ulo-ulo ng 1, etc. Pati yung nasa unang Korinto na ang Diyos ay hindi tao. Kasi napakalinaw, sa Pilipos 2:5-8, siya'y nakitulad sa tao na bagamat siya'y Diyos. Sa papaanong paraan? Sa 15 ng Hebreo, gumamit siya ng haing katawan. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan, sinasabi, haing at tandog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin na ay inihanda mo. Sa isang salin, nang ang Diyos ay pumasok sa sanlibutan, siya ay gumamit ng haing katawan. At yung haing katawan na yun yung nasa sinapupunan ni Santa Maria, na sinabi kay Santa Maria na ikay nagdadalang tao, na ang nasa loob noon, sa 2:9 ng Kolosas, na ayon mismo kay Apostol Pablo, sa kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos ng siya'y maging tao. At yung Diyos na yun, ang nakita ni Apostol Tomas sa 20:28 ng 1, Panginoon ko, Diyos ko. Yan ang ibahin mo, Pastor Johan. Tingnan natin kung magigiba mo. Kumbaga kung gigibahin mo yan, lalabanan mo si Apostol Juan, lalabanan mo yung Diyos, lalabanan mo si Santa Elizabeth. Napakalino sa 1:43 ng Lucas, na anong nangyari na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. At yung subject of the sentence na Panginoon, nasa hula na, sa 9:6 ng Isaias, tatawagin makapangyarihang Diyos. Alin yung ipanganganak? Makapangyarihang Diyos. Ngayon, sinong manganganak? Si Santa Maria. Hindi naman kasi pwede siya, wala naman siyang ovary. Di bali na lang, kung magpapatransgender siya, sisirain niya yung templo ng Diyos sa 3 days ng unang Korinto. Maaari mga anak siya o kaya yung transplant. Kasi talamak ngayon yun. Katunayan sa Thailand, maraming ganun, mga nagpapalit ng kasarian. Maliban na lang kung magpapalit siya ng kasarian. Pwede siyang mga anak. Pero hindi niya matututulan na ang nanganak kay Kristo sa pamamagitan ng katawang tao at nang nasa loob ng yung pagka-Diyos na kasama ng Ama na ayon sa 1:26 ng Genesis sa Hebrew ay Elohim. In Hebrew 4:30, sa Hebrew interlineal ay God's plural. Sabi ko sa sentence, the Father, Son, of the Holy Spirit. Isinugo ng Ama yung isa niyang persona na anak at yung ang ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng haing katawan na pumasok sa sinapupunan ng Santa Maria at ipinanganak niya. At nung ipinanganak na, nangaral, nakita ng mga apostoles na hindi niya nakita. Na 20:28 ng 1, Panginoon ko, Diyos ko. Ano tayo na? Thank you. Last 2 minutes. O kaya, yan ang tututulan mo. Kaya kung tututol ka si Santa Maria, ina ng Diyos, lumipat ka na sa iglesia ni Manalo, magpadoktrina ka na, ulis ng kapilya nila dyan, pwede ka pumunta, Pastor Johan. Kasi dati kang Seventh-day Adventist, tapos ngayon, ano ka na, the way of truth. Tingnan natin kung talagang nasa katotohanan ka. Kaya lahat ng itatanong mo, yung sinabi ko, because I am under cross-examination para sa kayo. I-wait na natin. Okay. Tapos na ang kining affirmative siya payag nga pangutunan niya ang iyang Maria, inahan ng Diyos. O diya tapos i-cross-examine sa 5 minutos sa negative. Pastor, doon na kayo 5 minutos pag i-cross-examine. Go ahead. Tanong, Brother Jared, ayon sa post mo, patunayan mo na si Maria ina ng Diyos. Yan bang post mo na ginawa mo itong paksa natin, yun ba ay tama o mali?
Uy, tama yun, napakalino. So, nung 43 ng Lucas, kasi nung isinusulat ko yun, ang nasa isip ko ng Diyos doon, yung anak. Dahil wala ka namang mababasa sa Biblia na ang pinanganak yung ama, maliban na lang kung pumasok ka rito, ipanganak ka rin. Ina na ni Joan yun. Kaya ina ng Diyos, nung 43 ng Lucas, referado sa Panginoon o sa Greek word ay Krios. Kaya, hirap-hirapan mo naman, Pastor Joan. Okay, lawang Wala tanong. ka naman. Okay. Sa post mo, patunayan mo na si Maria, ang anak niya ay Diyos. Tapos ngayon, sa pagde-deliver mo, Ikaw na, ikaw na. Time na, yes. 5 minutos ha? 5 minutos. Sige, may jeep ka. Wala akong sinulat na anak niya ay Diyos. Ang nakasulat doon sa post, ina ng Diyos. Okay, Wala ang sa sinungaling Diyos. ka din. Ang tanong mo lang, tungkol sa kanyang pinandigan. ina ng Diyos. Time start. Kamali. Sabi mo, si Maria, ina ng Diyos. Pero ang deliver mo ngayon, si Kristo ay Diyos. Yan ba ay sangayon sa iyong paksang ginawa o hindi? Sangayon, ikaw lang naman hindi sumasangayon dahil di ka nakikinig. 8:47 naman dahil sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nilatag ako 5:20 ng unang 1, tsaka 1:1 ng 1, etc. At 9:6 ng Isaias, referado yun doon sa Panginoon na sinapupun ni Santa Maria sa 1:43 ng Lucas. Kaya konsiderado si Santa Maria ay ina ng Panginoon. Yung Panginoon yung referado kay Cristo. Hindi naman pwede. Okay, time. Next question. Next question. Sa deliver mo ngayon, kasama na si Jesus. Sa post mo, patunayan mo na si Maria ay ina ng Diyos. But ang deliver mo, kasama na si Jesus. Dapat, ang tanong ko sa iyo, ba't mo hindi sinali? Ano tanong? Ang tanong ko, ba't hindi mo sinali na Diyos si Jesus? Kasi ang ating usapan, patunayan mo na si Maria, ina ng Diyos. Okay, naintindihan mo tanong? Naintindihan Okay, ko. tuloy. Hindi naman kasi pwede isali, wala naman sa video games yun, tinan mo. Kaya nung isinulat ko yun, yung itinay kong Diyos, referado yun kay Kristo dahil hindi naman pwedeng ipanganak yung Ama. Ang ipinanganak lang sa 9:6 ng Isaias, ayon sa hula, at sa 1:43 ng Lucas na Panginoong nasa sinapupunan niya, si Yesu Kristo yun, kaya konsiderado pa rin na si Santa Maria ay ina ng Panginoon, at yung Panginoon sa 5:20 at 20:28 ng 1 ay Diyos, kaya si Santa Maria ina ng Diyos. Ibahin mo yan, Pastor. Ibang tanong. Ibang tanong. Paulit na tanong, ba't mo hindi sinali si Jesus doon sa paksa mo na patunayan mo na si Maria, ina ng Diyos na anak? Ba't hindi mo sinali? Yan ang tanong ko, ba't hindi mo sinali? At ngayon, So, sinali mo na. sumagot ka pa. Ulit Sasagot na. Sige. Okay, Pagbigyan natin. Kasali naman talaga si Kristo doon sa salitang Diyos. Huwag mo naman sabihin si Kristo tao. Dahil nung itinay ko Objection, moderator. Huwag ka Ano? sa Okay, moderator. Michael, anong Stop. Ang object ko, ba't di niya sinali doon sa paksa namin? Okay. Ang tanong niya, bakit hindi niyo sinali? Hindi ko sinali. Sinali ko. Dahil nandun na mismo sa salitang Diyos yun eh. Dahil yung subject of the sentence, sa akin, hindi ka kasi Time start. Okay. Time start. Yung subject of the sentence, Akala yung mo salitang hindi Diyos, sagot. referado kay Kristo yun. Pause, time pause. Sige. Hindi referado sa iyo yun. Okay. Okay, time start. Wait. So, refers kay Kristo yon. Tanong ko sa iyo, saan mo nabasa na sinabi ni Kristo na ina niya si Maria? O nandito, kasali na ito. Anong tawag dito, kapatid na Roski? Marami. Nakalagay dito. Word Bible. O ayan, nakalagay dito sa 2:1 ng 1, ang sabi ni Kristo sa 4, Jesus answered, Mother, I love you. Ikaw lang naman may ayaw kay Santa Maria. Nakilap pa ka ni Santa Maria. Okay. Ano nga Sunod pa? na tanong. May iba pa ka Sunod na tanong. Okay. Noong pang sinabi ni Maria na babae, tanong ko sa iyo, bakit tinawag niya si Maria babae, hindi niya tinawag na ina? Okay. Okay, ewan ko. Tanungin mo si Kristo, pero napakalino. Ito ang gibain mo, yung tinanong mo kanina. Sa 2:1 ng 1, Jesus answered, Mother, I love you. Gusto mo marinig kay Kristo yung masama. Ito mabuti, ayaw mo tanggapin, no? Pira ka naman. Okay. Yan ang gibain mo, Pastor Joan. Lumalayo ka na sa tema na si Santa Maria ay ina ng Diyos. Kaya Time! mo, yung unang Time, mga time. ito ng Lucas. Okay, sunod na tanong. Sabi mo, kanina, na hindi alam at tanungin ko si Jesus. Tayo naman ang nagdidebate. Ba't sinabi ni Maria, minamahal na si Maria, ba't sinabi nila, ni Maria at saka sa kanyang mga kapatid, na si Kristo ay nagiging out of mind? Okay, hindi naman yun ang tema natin kung si Kristo nasa out of mind eh. Ang tema natin, si Kristo, Stop. ang ina niya si Santa Maria, na tinawag siya Time stop. Objection. Okay, Sa Lucas tema 20, ninyo, Santa Maria, ina ng Diyos. ang tema ninyo ay si Mali, Maria, wala. ina ng Diyos. Yun ang pinag-usapan ninyo. Okay, mayroon pa tanong? Hindi, ang tanong ko sa iyo, bakit ina si Kristo, ina si Maria ni
ng Diyos. Ang tanong ko, bakit sinabi ni Maria or ang kanyang mga anak ay si Kristo out of mind? Hindi ko na problema yun. Kasama yun kasi si Maria yun eh. Objection moderator. Hindi nasa tema ang tinanong mo. Hindi naman natin yung tema si Kristo out of Time mind stop. eh. Time stop. Tanungin mo kung bakit Ito si na may Maria, method. bakit ina ni Ito, Kristo. marami. Yan ang topic niyo. Kung bakit si Maria ina ng Diyos. Okay, go ahead. Last one question. Okay, last one question. Ayan. Ayon sa nakasulat sa Biblia, ang Diyos ay walang pasimula. Sa mga paksa na hindi mo naman ginamit kanina at ngayon ginamit mo na, ang tanong ko sa iyo, ang Diyos ba ay may pasimula o wala? Wala. Pambihira ka naman dahil referado sa Ama yun. At kasama rin si Kristo doon. At nagkaroon ng pasimula nung isinugo ng Ama si Kristo sa 4:4 ng Galacia sa pamamagitan ng katawan tao na ipinagdihin ni Santa Maria kasama doon yung pagka-Diyos sa 2:9 ng Kolosas at nung pinanganak yun, tinawag si Kristo na Panginoon at Diyos. Kaya si Santa Maria, konsiderado na ina ng Diyos. Time! Okay, okay. Tapos na ang business for namin sa negative at sa formative. Ato ng Tagalog 6 minutos for ang negative. Nga mapahayag na si Maria dili ina sa Diyos. Go ahead. Time start now. Okay. Ito ang patunay ko mga kapatid. Kasi doon sa paksa namin, ang sinulat niya lang para bang binudol niya ako eh. Objection Doon sa moderator. paksa, Teka muna. Time pause. Time pause. Yung iyong kuwan, ang iyong patakaran, yung focus lang kayo na si Maria sige, dili sa okay. huwag ka nang kumitan sa ribata lang. Moderator, pagalitan nyo, pinaparatangan ako ng bubutol. Hindi naman ako taga-tiyato. ayon sa paksa namin, Time start. sa paksa namin, papatunayan niya na si Maria, ina ng Diyos, ina ng Diyos, hindi niya nilagay na si Maria, ina ng Diyos na anak na si Jesus. Kumbaga, nililang niya ko eh. Doon sa paksa, dapat Objection patunayan. moderator. Ikaw muna, right. Ang ibig sabihin Time sa pause. tema, focus ka lang sa papahayag na si Maria hindi totoo ina Pinaratangan ng Diyos. ako, manliliit Yun lang ang ako. yun ang dapat mong ibigay sa ating mga kinig ngayon na si Maria hindi totoong ina ng Diyos. Go ahead. Okay, Yan time naman start. talaga eh. Yan naman talaga yung Mr. Moderator eh. Huwag Kasi, tayo time ng pause. komentary. Kasi po, sa ribata lang gawin mo. Okay, go ahead. Time start. Ayon kasi sa nakalagay sa Time kanyang start. post, doon ako sa post, papatunayan niya. Kaya nga ako nag-rebut doon eh, kasi yung patunay niya, Ikaw muna. Rolling. Hindi pa tayo pumasok sa ribatan. Start. Ang gagawin mo kayo, ipapanindigan mo si Maria, hindi totoo ina ng Diyos. Yan. okay, ito na lang mga kapatid, ipain ko na lang diretso. Sabi ni Kristo doon sa Mark 3:19 to 31 to 32. Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay yung sumusunod sumusunod sa aking mga utos. Yan po ay napakaklaro mga kapatid. Yung kanyang ina ay sumusunod sa kanyang utos. Ba't sasabihin niya ni Jesus kung si Maria at saka yung kanyang mga kapatid ay sumusunod sa utos? Hindi niya sasabihin yun kung si Maria at yung mga kapatid ay sumusunod sa mga utos. Kaya nga sinabi ni Kristo, ang aking ama, ang aking ina, ay yung sumusunod sa aking utos. Ang tanong dyan, ba't niya sinasabing ang kanyang ina ay yung sumusunod sa utos? Ibig sabihin lang mga kapatid, yung si Maria, hindi tinanggap ni Jesus na isang ina dahil hindi sumusunod sa salita ng Panginoon. Itong sabi, here are my mothers and my brothers. Whoever does God's will is my brother and sisters and mother. Napakaliwanag mga kapatid, ba't niya sasabihin? Ba't niya sasabihin na ang aking ina ay yung sumusunod sa God's will? Kung sumusunod si Maria. Ito pa mga kapatid. Anak ni Maria si Jesus. Ayun sa kanyang patunay. Pero ang nakasulat mga kapatid, nung sinabi ni Jesus, hindi nyo ba alam na ako ay dito makatira sa bahay ng aking ama? Dito mga kapatid, pumasok, naguluhan si Maria. Ba't siya naguguluhan? Kung siya naniwala na si Kristo ay Diyos, ba't siya naguguluhan? At yan mga kapatid ay
dalang-dala pa rin sa kanyang loob. Last 3 Hindi niya minutes. maintindihan mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, ay dinuturo ni Ginoisos, ni Jesus, na ang kanyang iyang tunay na ina ay yung sumusunod sa utos. Iba kasi, si Maria kasi, hindi sumusunod kung babasahin natin mga kapatid dito sa Mark 6. Ito mga kapatid, sa Mark 6. Hindi, dito nakalagay. Only his hometown among the relatives and his own house is prophet without honor. Napakaliwanag mga kapatid. Pati yung kanyang even his own family. Own family ha. Hindi siya inonor. Ba't ganun? Sila naman naniwala. Kung sila naniwala kay Kristo, ba't sila hindi naniwala? Ba't sinasabi nila? Even by his own family or even his own household did not believe in him. Do not believe in me. Kasama mo na. Paano natin yan i-harmonize? Pati si Maria at saka sa kanilang mga pamilya hindi naniwala. Pati relative hindi naniwala kay Kristo. Ang sinasabi lang ni Kristo, ang sumusunod sa kautusan o sa aking mga salita, yan ay ang aking ina. Bakit nagiging ina si Kristo? Biologically, maging ina. Pero sa spiritual, hindi. Okay. Time pause. Ginawa niya namang ina si Kristo, wala naman sa tema natin yun eh. Ang tema natin, si Santa Maria, ina ni Kristo, ina ng Diyos. Hindi si Kristo, Sorry. ina ni Maria. Oh. Ginagawa mo transgender si Kristo, matakot ka kapatid. Okay. Minsan din kasi, hindi natin, Nahirapan sa Tagalog eh. Nahirapan sa Kalisod. may mga hindi tayo alam na ating mga pagsalita. So, sorry na lang. Pero Time ito, start, nakalagay time kasi, kung naniwala yung mga kapatid, ito pa, sa 8, sa Mark. Ito, yung nakalagay. Kung 1 naniwala minute to pa, go. 1 minute to go. kung naniwala pa sila, ba't sinabi ng kanyang ina na si Kristo ay he is out of mind? Ito po ay nakalagay talaga, nababasa Ito, babasahin natin. Here are my mothers and my brothers. Who does God's will is my brothers and sisters and mothers. Ito ang sabi niya, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay yung gumagawa sa God's will. Pero anong sabi nila Maria? He is out of mind. Napakaliwanag Sinabi ni Kristo na yung kanyang mga kapatid, ang kanyang ina at sa kapatid, yung sumusunod sa utos ni Jesus. Pero anong sabi ng ina at sa yung mga kapatid? Nawawala sa katinuan yan. Bakit? Kasi Time! kumakain si Kristo Okay. nito. Negative, tapos ang oras mo. Ang affirmative, bigyan natin ng 5 minutes pag sabi sa iyo. Handa na ba kayo? Handa na kayo? Sige, simula ka na. Okay ka na? Ayon sa ating paksa, na patutunayan ayon sa Biblia, sino ang ina ng Diyos? Si Maria o ikaw? Kategorikal. Sinong ina ng Diyos? Ikaw at si Maria. Ayon sa paksa na ayon sa Biblia, si Maria o ikaw? Wala namang ina dyan eh. Objection, moderator. Diyos ang You tinatanong. are Time under pause. cross-examination. Sumagot ka sa tanong ko. Ang tanong ko sa iyo, ayon sa paksa, sino ang ina ng Diyos? Ayon sa Biblia, ikaw o si Santa Maria. Hindi mo maipit ka ba? Yes or no? Sagot ko. Time Psalms starts. 19 verse 2. Objection, moderator. Time pause. Kaya mo na. Objection. Ang tanong niya, sinong ina ni Maria? Sinong ina ni Kristo? Hindi, ang tanong ko sa kanya, ayon sa paksang Sa paksa napag-usapan, ninyo. napatutunayan, sino ang ina ng Diyos? Ikaw o si Kristo? Sige. Ikaw o si Maria? Sagot. Ang sagot ko dyan Time start. ay question na maling question yun. Huwag mo ulitin. Tanong lang iba. Counter objection, moderator. Kasi kung mali yung tema, ba't niya pinatulan? Eh di pumapatol pala siya sa mali. Nakinig ka ba kayo, no? Hindi siya sumasagot. Kung hindi siya sumasagot, wala mong ulitin. Sunod na tanong. Sa susunod na tanong. Sa 4:4 ng Galacia, sino yung ipanganganak na anak ng Diyos sa pamamagitan ni Santa Maria? Ikaw o si Kristo? Hindi naman yun ang tema namin. Objection, moderator. Time starts. Ay, Time ano pause. na? Time pause. May sagot ako 1 minute. Dili, 30 seconds lang. 30 seconds lang. Ang tanong, ulitin mo tanong. Sa 4:4 ng Galacia,
sino yung ipinanganak ni Santa Maria na isinugo ng Diyos? Okay. Ikaw o si Kristo? So, klaro naman tanong, sino ang ipanganak ni Maria? Ikaw o si Kristo? Time start. Sa tema namin, Mr. Moderator, hindi kasali si Kristo doon. Diyos lang ang sinabi niya. Bakit Pero yun, kasali yun. Time pause, time pause. Sagutin mo, Time pause. sino ang ipanganak ni Maria? Dahil po, ang inyong lalis kayo, sa Tagalog lalis. Binaglan lang tugian. Lagyan ko kayo about Maria. Kung ina ba siya o hindi. So, ang pagkaina, sali sa tanong niya. Sino ang ipanganak ni Maria? Wala naman sino pinanganak ni Maria? Wala naman sa paksa namin. Mayroon si Maria. Si Maria, mayroong Maria. Diba? Mayroong Maria. So, si Maria ang topic ninyo. Tama. So, ang tanong niya, sino ang anak ni Maria? Yan ang topic ninyo. Time pause. Si Jesus. Ayun. Okay. Si Jesus. Time start. Sunod na tanong. Ngayon, sino yung Jesus na yun sa 20:28 ng 1? Diyos o pusa? Kategorika. Okay. Sino naman si Jesus? Diyos o pusa? Bakit sila din pusa? Kasama na yun, moderator. Okay, sige. Go ahead. Sino? Diyos si Jesus. Ayun. Salamat. Tama. Diyos si Jesus. Pero ito, Diyos si Jesus. Pero hindi ko silalin niya sa kanyang paksa. Ang papatunyayan na lang, si Maria ay ina ng Diyos. Hindi niya sinali na ina ng Diyos na si Jesus. Hindi niya sinali yun. Binudol niya yung mga Okay, tao. Time. Ibang tanong. Sunod na tanong. Ngayon, kung Diyos si Jesus at yun ay ipinanganak ni Santa Maria ay sa 4:4 ng Galacia, ano tawag mo kay Santa Maria ngayon ng pinanganak niya Diyos? Okay. Ina ng Diyos o ina mo? Okay. Si Maria, kung siya may tawag ni Maria, kay si Jesus, anak Maria, na Diyos man si Jesus, kung siya may tawag ni mo ni Maria. Go ahead. Ina ng Diyos na anak. Ayun! Si Maria, ina ng Diyos. Ina ng Diyos. Pero hindi niya sinali sa paksa. Hindi niya sinali sa paksa na si Jesus. May Diyos may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu. Pero hindi niya kasali sa paksa. Time. Sunod na tanong. Tanong, wag, start running Anong time. kahulugan na itong nakanong minasakra sa original scripture? Mr. Moderator, wala kaming sinabi. Time pause, time pause, time pause. Hindi kasali yan. Hindi kasali yan. Hindi naman tindihan kasi Oo. po, Hebrew. Ano yun? Greek. Hindi sali yan. Ibang tanong. Ibang tanong, time start. Sa 1:43 ng Lucas na hawak mo sa unang translation, ano ang kahulugan ng mater o kreo at sino yung kreo? Ikaw o si Kristo? Ang tema natin, papatunayan mo. Counter objection mo din. Oh. Okay, we should answer. Time pause. We should answer. You're under cross. Sumunod ka sa tanong. Napapaghalataan ka ng naiibig. Para maintindihan niya, gamitin mo lang sa salita Tagalog, Bisaya. Huwag ka lang magamit yan. Hindi, moderator. Kailangan ito, hindi tayo mag-aisa Sige, dito sige, kasi sige. ibang lingwahe yan. Sige. Pero Tagalog mo lang gamitin mo sa tanong para maglaro niya. Okay, go ahead. Sa 1:43 ng Lucas, sino yung Panginoon at sino ang ina mo? Si Kristo na Diyos at ang ina niya si Santa Maria kaya ina ng Diyos o ina mo? Sagot! Si Maria nga ang ina, pero hindi mo sinalin sa paksa natin na si Kristo. Okay. Yan, napakasimple yan. May 1 minute. Okay, go ahead. Oh, yun sa aming paksa. 20 seconds. Papatunayan niya na si Maria, ina ng Diyos. Hindi niya sinali sa paksa namin na ina ng Diyos na 10 si Jesus. seconds. Okay na, ayun. Okay, Kasi tanong. sinali mo. Kung sa salitang paksa na Diyos, kasama ba si Kristo yun na Diyos o si Kristo ay pusa? Iwan ko sa'yo. Objection mo dito. Time pause. Pero mo, Okay. Philosophy Hindi class siya. pala ito eh. Hindi siya sumasagot sa tanong mo. Continue lang Time tanong mo. start. Oh. Time start. Ulit ang tanong. Ayon sa paksa natin na si Santa Maria, ina ng Diyos, sino yung Diyos na yon na subject of the sentence ayon sa 1:43 ng Lucas? Ikaw o si Kristo? Ito, sagot. Sagot dapat sinali mo. Objection mo dito. Time pause. Time pause. Graduate ka na. Continue, Time pause. continue. Kinig ko na pala. Hindi pa ako tapos Go ahead. magtanong mo dito. Sige, go ahead. Okay, time start. Sige. Ang tanong ko sa iyo, sa paksa natin, premise ito moderator ha. Okay. Si Santa Maria o patutunayan ko si Santa Maria ay ina ng Diyos. Sino yung Diyos na yon? Si Kristo ba sa 1:43 ng Lucas kaya si Santa Maria ina ng Diyos o ikaw? Ito ang sagot. Hindi ako. Si Sino? Kristo yun. Teka muna. Last one Pero question. ito ang sagot ko. Itong sagot ko. Dapat sinali mo sa paksa. Dapat sinali mo sa paksa para ako ay talunin
kunin mo. Hindi mo sinali sa pagsay, magbubudol ka eh. Alam ko yun eh. Huwag ka mangusga. Ang karapatan mo, magsagot lang at huwag mo isaling pangusga. Sa ribata lang. Ano mo dito? Last question. Sunod na tanong. Last Ngayong question. hindi kasali si Kristo sa paksa, ngayon, kung si Santa Maria ina ng Diyos, kasama ba si Kristo doon sa pagka-Diyos o ikaw ang kasama doon? Hindi ako kasama si Kristo. Yun, pero dapat, ito tanong. Kasama ka naman. 30 seconds, 30 seconds, 30 seconds. Oh, hindi mo kasi linagay mo sa kuti mo. Huwag mo sana linagay mo sana doon sa paksa natin. Kasi, nilagay mo sa kuti mo. Kumbaga, binigyan mo ng ikog. Time. Okay, yata sa 30 ribata. seconds na, 30 seconds. 3 seconds lang. 30 seconds. Kaya 1 minute, taas pa tayo. Oh, 30 seconds, 30. 5 minutes, 5 ay, duhar po. Aribatal, 5 minutes. Okay. 3 minutes. Sa pagkakalat sa Cebu, basta doon ay debate, ang unang magribatal ang negative. Okay. Kaya may negative, ikay unang ribat. Kapil lang kay ubos, kasuko, ibayay na diya, kaya walang reklamo. Okay, 5 minutes, go ahead. Okay. Time start. Tinanggap ko ang kanyang hamon. Kasi alam ko kulang eh. Alam ko ang kanyang inspiration, isasalin niya si Ginoong Hesus. Alam ko yun. Kaya tinanggap ko. Pero susunod, Bro Jared, isama mo si Hesus doon sa paksa. Huwag mong bigyan ng ikog sa kukuti mo. Kasi yung kung ano yung nakasulat, ano yung ating pinag-usapan, yan sana ang ating pag-usapan. Ang problema sa'yo, yung sa isipan mo, isinali mo na si Hesus, hindi mo sinali sa paksa. Dapat sinali mo para matalo mo ako. Yan ang problema sa'yo eh. Kung baga, budul-budul ba? Yung alam ko yun. Wala. Relax lang. Bawas na, bawas. Sunod, ikaw naman tumira. Di ba? Tinanggap ko yun. Time Kasi, start. kasi alam ko yun. Nga apulot tulo yun kang Kristo. Pero sana, sinabi niya, papatunayan ko doon sa paksa namin, sinulat niya sana, papatunayan ko na si Maria, ina ng Diyos na anak na si Jesus. Yan, talo ako niyan. Pero ano kanya? Papatunayan ko na si Maria, ina ng Diyos. Ang tanong dyan, kung ako sa kung side, sinong Diyos ang nasa isip ko? Eh di ba yung nasa Psalms 90, verse 1 and 2, at saka yung sa Genesis, at saka yung sa Revelation na Alpha and Omega? Di ba? Yan ang nasa isip ko. Paano kung naisip niya yung pala si Jesus? Di hindi kami magkatalo doon. Dapat linagay mo para matalo mo ako. Hindi mo kasi, inisip yung paksa eh. Ito ngayon, sinasabi mo, si Maria, ina ng Diyos. Ina ng Diyos. Bakit sinabi pa ni Kristo? Yung aking ina, ay sumusunod sa aking mga salita. Bakit niya ba sasabihin kung si Maria ay sumusunod? At saka kung kinilala din na, kung minahal niya talaga si Ginoong Hesus, ba't niya sasabihin, si Kristo, he is out of mind. Wala sa tamang kaisipan. Bakit? Hindi na nakakain. Ito, basa. Hindi ko na lang babasahin. Kasi maraming tao at si Kristo walang time sa pagkain. Kaya anong sabi ni Maria? Nawala ang katinuan sa kaisipan ni Kristo. Yan, mababasa yan. Napakalinaw mga kapatid. Kaya anong sabi ni Kristo? Ang aking ina ay yung sumusunod sa sa aking mga salita. Sa aking mga salita. Talaga namang yung mga apostol, kinikilala nila si Maria kasi sabi nila, yung ina mo nasa labas. Yung ina nasa labas. Kahit si Kristo, nung nakapako na sa cross, sinasabi niya pa, babae! Bakit niya sasabihin babae? Napakawala namang respeto ni Kristo. Sasabihin niya, babae, kanyang ina, ikaw, mama mo, sasabihin mo na, babae, Last 2 minutes. yung anak, mayroon bang ganun? Tapos kung ikaw si Kristo, kung ikaw si Kristo, doon sa Kana, yung naubos na yung alak, sasabihin ba ni Kristo, babae, hindi pa ngayon ang araw? Ba't hindi sasabi, ma, hindi pa ngayon ang araw? Napakawalang respeto naman ng Kristo. Kasi hindi niya kinikilala si Maria. Nagrespeto siya bilang sumala sa Lucas 2. Sumusunod siya. Pero hindi niya kinilala ina kasi napakaliwanag mga kapatid.
ang sumusunod sa kanyang mga salita, yun ang kanyang ina, spiritually. Biologically, si Kristo ay naging daanan si Maria. Hindi naman ako tutol doon, pero hindi yan ang aming paksa. Ha? Kaya nga bro Jared, sa susunod, kung gumawa ka ng paksa, 1 minute to go. kumplituhin mo. Ha? Hindi yung nakumplito, nagsulat ka ng paksa, kinukumplito mo sa kakukuti mo. Huwag ganun. Di ba ako mabudol? Kaya nga sumasagot ako si Kristo yun. Pero dapat sinali mo doon sa paksa. Talo na ako doon kung sinali mo sa paksa. Talo ako doon. Paano kasi hindi mo sinali? Ang iyong Diyos na yung Diyos na yung sinulat mo sa paksa. Yung sa ating kukote naman yung Diyos na Diyos nung nasa Old Testament. Paano tayo magkasundo doon? Diba? Dapat kumplituhin. Kumplituhin. Kaya nga sabi ko, ang Diyos walang pinagsimulan. Since the beginning, in the beginning God created the heaven and earth. Paano niya? Sinabi nga niya na yung kanyang ina ay yung sumusunod sa kanyang utos. Ibig sabihin lang yun. Napakaliwanag yun. Na dinideny ni Kristo yung pag-ina ni Kristo dahil hindi si Maria, hindi sumusunod. Time! Kita na sa negative, ibuhos na niya, ibuhos 5 minutes. O niya, atos babawas na niya ang atake, ang atong affirmative. Sa FD, go ahead. Congratulations, Joan, sa iyong pagkatalo. At ngayon, gigibain natin yung sinabi niyang kasinungalingan sapagkat bawal naman mag-objection dito. Ngayon, pinasama niya si Santa Maria. Hindi porket pinagalitan ni Maria si Kristo, hindi na mahal ni Santa Maria si Kristo. Ikaw, nung bata ka, baka nga pinalubod ka pa sa mundo Ibig sabihin pala, itinakwil ka ng magulang mo. Ako, dilema ka dyan Kaya lahat ng tanong natin, pinatake na rin yung paksa Sabi, sana naman kung gagawa ka ng paksa, sana kumpletuhin mo. Para ba sa'yo si Kristo, hindi Diyos? Kailangan pa, Diyos, tunay na si Kristo, tapos nakalagay may address ng bahay kung saan nakatira. Pero talaga ito impertinente yung tao ito Ayaw na lang kita murahin Kasi kung sasakali naman kita dito, masyado namang masama yun. Dahil pinasama mo yung ina ng Diyos na si Santa Maria. Pati si Kristo, pinasama mo. Biruin mo yung Diyos, pinasama mo. Kung pwede ka lang sakalin, masasakal kita kaso baka makatulog ako sa'yo. Kaya gigibain natin ang tema na ipinresenta niya. Napangontra sa ating tema. Ngayon, ayon sa Biblia, hindi ba talaga ina ng Diyos si Santa Maria? Napakalinaw. Inamin niya sa 20:28 ng 1 at sa paksa na yung ina ng Diyos ay si Santa Maria na isinuko ng Diyos sa pamamagitan ng pagdirihin niya sa ating Panginoon Kristo ayon sa 4:4 ng Galacia. Nagiba niya ba? Hindi. Nagiba niya ba ang 1:43 ng Lucas? Hindi. Nagiba niya ba ang 9:6 ng Isaias? Hindi. Wala siyang naigiba. Doon ka pumunta ka sa demolish. Doon mga baka may nagde-demolish doon. Yun na lang ang gibain mo. Dahil never mo magigiba ang aral ni Kristo na ipinasulat kay Lucas na si Santa Maria ay tinawag na ina ng Panginoon. O sa Greek, Mater to Creo. At yung Creo, referado sa Teo na si Kristo na nakita ni Apostol Tomas sa 20:20. Kaya congratulations, graduate ka na. Graduate ka na sa impyerno. Gis 27 na September. Hindi sa nilalain ka, Pastor Tomas. Kailangan mong tanggapin. Tinanggap niyan Tinanggap niyan Na na si Santa Maria ay ina ng Diyos na si Jesus. Inamin niya ba? Inamin niya. Ibig sabihin, napatunayan natin, si Santa Maria, ayon sa Biblia, ayon sa tema, at ayon na rin sa kanya, ay tunay na ina ng Diyos na referado sa Panginoon na nakita ni Santa Elizabeth sa 1:43 ng Lucas na ipinanganak ni Santa Maria na ayon sa hula sa 9:6 ng Isaias, ang ipanganganak na bata ay tatawaging makapangyarihan ng Diyos. Para sa kanya, kulang pa yun. Ibig sabihin pala sa iyo, si Kristo hindi Diyos. Gusto mo pa nakalagay yung address ng bahay? Nasa langit na lang address yun. Basahin natin sa 3:1 ng Colossus. Kung kayo may muling buluhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyong mga bagay na nasa itaas sa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya ayon sa akin, ayon sa doktrina ng simbahan, yung ina ng Diyos, yung Diyos na nakalagay doon, si Kristo. Dahil hindi mo naman pwedeng itanggi si Kristo. 2 minutes to go. Sapagkat kung itatanggi mo, si Kristo ay hindi Diyos na ipinanganak ni Santa Maria sa pamagitan ng katawan tao, graduate ka na, lumipat ka na sa iglesia ni Manalo, Joan. Di ba? Ganun lang naman yun kaya, sabi mo, mambubudol ako. Kahit kailan, di ako umutang ng pera sa iyo, no? Masama naman yata ang paratang yan. Ako'y nangangaras, pararatangin mo, mambubudol. Aba, that is too personal. Kasi kung gusto mong personalan, gusto mo paramihan tayo ng mura
Kaso hindi kita papatulan dyan dahil masama yan. Pero wag mo namang sabihin na ako'y nambubutol dahil never ako na umutang ng pera sa'yo, sa pamilya mo, etc. at kahit sa kaninong kilala mo. Dahil hindi ako mangbubutol, alam kong masama yun. Ikaw naman pala, alam mo naman pala mangbubutol ako para sa iyo, ba't ka pumato sa mangbubutol? Eh, ang sabi sa unang Thessalonica 5:22, layuan nyo bawat aliw ng mas, ba't lapit ka sa akin ng lapit? Crush mo ba ako? Joan, gusto mo ba ako? Masama naman kaya sa 6:9 ng unang Korinto. Pakikiapid sa kapwa lalaki at gawain ng mga liko. Kaya napatunayan natin, ayon sa Biblia, na yung Diyos o anak ng Diyos na si Kristo na isinugo sa pamamagitan ng haing katawan sa disiko ng Hebreo, sa pamamagitan ni Santa Maria Virgen, ay ina niya si Santa Maria, at ang pinanganak ni Santa Maria si Kristo yung Diyos. Kaya si Santa Maria, konsiderado ina ng Diyos, na referado sa 1:43 ng Lucas ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. 30 seconds. Kaya salamat ha, Johan ha, tumayo ka talaga. 30 Wala seconds. naman Wala na oras. Mayroon Eh, pa. mayroon natin ang time. Negative, Oh. affirmative, piso na Okay.